because my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Ayan, good morning po. Naglolo ko yung aking microphone.
Salamat po sa nag-share ng awit. Ano po? And taga Gimba. Hindi ako nagkakamali. Taga Gimba. Good morning po sa lahat. Ano po? At happy preparation day habang hinintay natin si Pastor. Actually, naka-record siya ngayon. Ano? I-play natin yung record niya. Batiin ko lang yung mga unang-unang pumasok niya sa live. Sister Nimpa Rivera, good morning po. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Christy, Kuya Edgar, Ate Bebe, ayan. Nani Nerissa, Sister Dang de la Cruz. Ayan. Tayo po, nako, ito na yung tagumpay ng espiritu. Ano po, nanalo na yung espiritu rito, nagtagumpay na. Ayan, ang buong buwan ay tagumpay ng espiritu, yung ating topic. Ano po, spiritual na pakipaglaban. Ate Rebe, yan, umabot pa si Ate Rebe. Pakinggan natin si Pastor. Papunta sila ngayon ng Klaa. Kami bukas pa na po. Kaya bukas medyo maaga tayo kasi pupunta kami ng Klaa. Hatid ko po yung mga teachers. Ano po. Sige, let's go. Pasukin natin si Pastor. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kaibigan. Happy Friday po, happy preparation day. At sa lahat ng ating po mga kapatid na papunta sa Klaa. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, December 1 na. December na mga kapatid. Malamig. Malamig ba sa inyo ngayon? Medyo. Pero mainit pa, parang mainit pa rin. So, December 1 na. December 1 na mga kapatid. 2024 na sa susunod na mga araw. Ayan. Spiritual na pakikipaglaban. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang nagtalaga ng aming pong mga buhay, na siyang gumagabay sa amin sa matinding labanan na ito. Ang spiritual battle na ito, O Diyos, ay hindi namin mapapanagumpayan kung wala ho kayo. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral dito sa Efeso 6:12. Gabayan niyo po nawa kami at maunawaan itong mga spiritual shield na aming pong pag-aaralan. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin, O Diyos. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin at pagising sa amin ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, salamat. Medyo dumidigay-digay pa. Yan, ngayong umaga na ito. So, ang ating pong pag-aaral ngayon, sabi dito sa Efeso, sapagkat ang ating pakikipaglaban, yan, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno. Ano ito mga pinuno na ito? Laban sa mga may kapangyarihan. Laban sa mga kapangyarihang di nakikita. So yung mga pinuno pala na makapangyarihang pinuno, yung pala mga hindi nakikita na naghahari sa sanglibutan sa kadilimang ito laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Bakit galing sa langit? Yung kasamaan. Kasi nagmula doon si Lucifer. Si Lucifer na lingkod ng Panginoong Diyos, na nilikha ng Panginoon na mabuti at banal, pero nagkasala sa Panginoong Diyos. At siya'y tinatapon sa universe na ito at dinaya ang ating unang mga magulang. Kaya yan yung binabanggit siya. Siya ang ating kaaway. Siya ang ating kalaban. At ginagamit niya mismo ang ating sarili para labanan mismo ang ating desisyon. Yan po ang nangyayari. Kailangan tayo ay lagi maging handa. Pakikipaglabang espiritual. At dito sa Efeso chapter 6, binanggit din dito mga kapatid, ang espiritual na kalasag, ang espada, no? Ang salita ng Panginoong Diyos, yung pong belt na katotohanan, yung pong helmet ng katwiran. Ayan po yung mga binanggit dyan. At dito po mga kapatid, ang sabi po ng ating devotional, pinakapunto nito, ginamit din dito sa ating devotional ang mga talata sa Colossus 2:9-10. Mamaya babasahin po natin yan. Isang pakikipaglaban ang buhay ng Kristiyano. Ngunit ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa laban sa mga pinuno. Yan yung binanggit natin. Sa mga hindi nakikita. So, skip natin, no? Maging matagumpay lamang tayo sa pakikipaglabang ito ng katwiran laban sa kawalang katwiran sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. No? Paano daw tayo mananalo? Sa pamamagitan ng tulong ng Panginoong Diyos. Hindi kasi natin kayang manalo talaga doon na tayo lang. No? Malakas ang kaaway. Kung tayo lang mga kapatid, madali tayong mahimok sa kalayawan. Madali tayong maakit sa pagkakasala. So, ganyan yan.
So, kailangan ng tulong ng Panginoong Diyos. Ang ating kaloobang may hangganan ay kailangang dalhin sa pagpapasakop sa kalooban ng walang hanggan. Dapat makipag-isa sa Diyos ang kalooban ng tao. Papaano po tayo magtatagumpay sa labanan na ito? Dapat yung kalooban ng Panginoong Diyos, dapat yung kalooban natin, isa sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, in harmony sa kalooban ng Diyos yung kalooban natin. Ang susundan natin kalooban, ang Panginoong Diyos. Hindi yung kalooban natin. Yan po mga kapatid, sa matinding labanan na ito. Ito ay magdadala sa banal na espiritu para tumulong sa atin at bawat pagsakop ay mauuwi sa pagsasauli ng biniling pag-aari ng Diyos tungo sa pagpapanumbalik ng kanyang larawan sa kaluluwa. Bakit po panunumbalik ng larawan ng Panginoong Diyos? Dahil po sa pagkakasala, yung larawan ng Panginoong Diyos sa atin ay nasira na. No? Nasira. Lumabo. Merged. Sabi dun sa atin pong yung word na ginamit dun sa doktrina. Nasira, mga kapatid. Kailangan mapanumbalik yung karakter ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung larawan niya sa pamamagitan ng pagpapasakop natin muli sa ating pong Panginoong Diyos. Kumikilos ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu sapagkat ito ang kanyang kinatawan. Ibig sabihin, representative ang banal na espiritu. Pero hindi siya yun. Magkaibang persona po yan. Sa pamamagitan nito ay inihahalo niya ang espiritual na buhay sa kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, tayo yun. No? Tayo yun. Yung spiritual na buhay ibinibigay sa atin, mga kapatid, na pinasisigla ang lakas nito sa ikabubuti. Yan. At sabi pa diyan na nililinis ito sa karumihang moral at ginagawa niyang itong angkop sa kanyang kaharian. So, ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Sinasanctified tayo. Sinasanctified. So, ang ginawa ng Panginoon noon ay ginastified tayo. Niligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. We are justified by faith. Sabi doon. Tayo ngayon naman na niligtas ng Panginoon, sinasanctified naman tayo. Mga kapatid ko, pinababanal naman tayo ng ating Panginoong Diyos sa panahon natin. Pinababanal tayo ng ating Panginoon. Yan. Para ano daw? Bakit tayo pinababanal ng Panginoon? Bakit tayo sinasanctified ng Panginoon? Para maging angkop tayo sa kaharian. Para maging angkop tayo sa kaharian. Maging angkop tayo sa langit. Yung ating karakter maging fitted sa langit. Yan po, mga kapatid ko. No? Yung justification, para tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Niligtas tayo, inalis yung ating karumihan, pinatawag tayo ng Panginoon. Yung sanctification, para tayo maging fitted sa langit. Yung ating karakter, yung ating kalooban, in harmony, in the will of God, sa will ng ating Panginoon. Sabi pa dyan, may malaking pagpapalang ibibigay si Jesus. Mayayamang mga kaloob na ipapamahagi sa mga tao. Siya ang kahangahangang tagapayo. Walang hanggan sa karunungan at kalakasan. At kung ating kikilalanin ang kapangyarihan ng kanyang espiritu at pasasakop para hubugin nito, tatayo tayong walang kakulangan sa kanya. Yan po, mga kapatid. Tatayo tayong walang kakulangan sa ating Panginoong Diyos kung, ang sabi dito, kung si Jesus ang nasa buhay po natin. Yan. Kung si Jesus ang kikilalanin natin sa ating pong buhay. Kung magpapasakop tayo at hubugin na ang ating pong karakter. Kung hahayaan natin hubugin ang ating karakter ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, tatayo tayong walang kakulangan. Bakit? Si Jesus na yung nagpuno sa atin. Kaya sabi po dito, ano yung kaisipan ng ating Panginoon? Na ninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At tayo'y napuspos sa Kanya. Yan ang pinaka-the best dyan. No? Napuspos tayo ng pagka-Diyos. Ibig sabihin, guided tayo ng Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-the best na magandang maranasan natin, mga kapatid. Hindi yung guided tayo ng kalayawan. Alam mo, kapag ka-guided ka ng kalayawan, alam mo yung nasa isip mo puro kalayawan, ang gagawin mo puro kalayawan. Ang hinahanap mo puro kalayawan. Ang gagawin mo puro pagtitrip sa kapwa. Pero kung ang hinahanap mo pala ay
mapuspos ka ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, mapuspos ka ng banal na espiritu, ang hinahanap mong paglilingkod ay tungkol sa Panginoon. Kapag ka espiritu ng away ang nasa isip mo, ang hinahanap mo din puro pakikipag-away, puro pakikipaglaban. Lagi kang tamang hinala. Kaya pangit din yung magkaroon ka ng mataas na posisyon sa politics, maging mayor ka, maging gobernador ka, presidente ka, maging senador ka. Tamang hinala ka lagi, no? Maaaring may lumason sa'yo, o kaya hindi ka basta-basta kakain kung saan, kahit na sa isang pagtitipon, kailangan laging mapanghinala ka dun sa inihahain sa'yo kainan, pagkain mo, siniserve sa'yo, di ba? Kaya yung iba, yung presidente sa ibang bansa, meron silang taga-taste ng kanilang pagkain bago nila kainin at inumin yung inihain sa kanila. Meron munang titikim bago yung presidente kasi mahirap na baka mapatay. Kaya kapag ikay naglilingkod sa Panginoong Diyos, may kapayapaan. Pero kapag ka sa sanlibutan na ito, ikaw naglilingkod, tamang hinala ka, may pwedeng umagaw sa iyong posisyon. Pero kung sa paglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, ang kaaway natin si Satanas lang. Siyempre yung ating sarili din. Pero pero madaling talunin yan, mga yan, sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Kung napuspos tayo ng ating pong Panginoon. Sabi pa dito sa last paragraph ng ating devotional ngayong umaga, hindi kailanman nalalaman ng tao ang kaligayahan hanggang sa ito ay pasakop para hubugin ng Espiritu ng Diyos. Pinatatalima ng Espiritu ang napanauling kaluluwa sa modelo, si Kristo Jesus. Yan, mga kapatid. Ano po ang gawain ng banal na Espiritu? Pinapanauli yung ating pong karakter sa karakter ni Jesus Christ. Pag sinabing kaluluwa, tayo yan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng impluwensya ng Espiritu, binago ang pakikipaglaban sa Diyos tungo sa pananampalataya at pag-ibig at ang pagmamataas tungo sa pagpapakumbaba. Kung dati tayo ay kalaban ng Diyos, biruin mo, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, nilalabanan mo pala ang Panginoon. Bakit? Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masuwayin sa utos ng Panginoong Diyos. Ganito ang pinagkagagawa, ganyan ang pinagkagagawa. Pero ngayon, na tayo ay puspos ng banal na Espiritu, ang impluwensya ng banal na Espiritu na sa ating pong buhay, yung pananampalataya at pag-ibig na sa ating puso na. Yung pagmamataas na palitan ng pagpapakumbaba. Naging mapakumbabaan, nagiging mapagkumbaba na tayo, hindi na mapagmataas, di ba? Sabi sa Review and Herald, February 10, 1903, nauunawaan ng kaluluwa ang kagandahan ng katotohanan at pinararangalan si Kristo sa kahusayan at kasakdalan ng karakter. Paano po natin napaparangalan ang ating Panginoong Hesus? Sabi dito, sa kahusayan at kasakdalan, hindi ng talento kundi ng ating pong karakter. Pinakadabis pala yan. Saludo pala yan. Saludo ang Panginoon dyan sa mga taong ang karakter ay mayroong kasakdalan. Pero kung ang karakter mo ay parang naglilimlim na manok, abay hindi ubra, mga kapatid. Habang nangyayari ang mga pagbabagong ito, nagsisimula ang mga anghel ng nakakaakit na awit at nagsasaya ang Diyos at si Kristo sa mga kaluluwang inanyuan sa wangis ng Diyos. So, gusto mo bang mapasaya ang Panginoong Diyos? Gusto mo ba nating mapaawit ang mga anghel? Ang sabi po dito, yung ating karakter, maging sakdal at maging mahusay sa sanlibutan na ito. Yan. Umaawit ang mga anghel pagka ang ating karakter ay naayon sa kalooban ng Diyos. Nagiging masaya lalo ang Panginoong Diyos kung ang ating karakter ay nasusunod sa Kanya pong karakter. Yan ang napaka-the best dyan, mga kapatid ko. Kaya, bakit kailangan na ang ating karakter ay maging mahusay at maging banal, mga kapatid, sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Dahil ang pakikipaglaban natin sa mundong ito, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritual. Kung ang ating pong karakter ay hindi maayos, ibig sabihin hindi ka nakafocus sa Panginoong Diyos. Kung ang karakter natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nakafocus kay Jesus. Matatalo lamang tayo lalo. Matatalo lamang tayo sa labanan na ito na espiritual. Bakit? Dahil hindi naman tayo handang makipaglaban kasama ang Panginoong Diyos. Kung gusto nating manalo sa labanan na ito,
kinakailangan na yung baluti ng Panginoon suot natin. Ibig sabihin, yung karakter natin maayos, ano? Tayo ay nakikipaglaban ng maayos sa pananampalataya at kasama dapat natin ang Panginoon. Number 1 na kailangan natin gawin dyan, yung pong disiplina sa sarili na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung spirituality ay mapalakas po natin. Kaya po, ngayon pong umaga, ini-invite namin kayo na tayo ay sama-samang pumunta dyan sa praise program sa Klaa na sama-sama tayong magpalakas ang karakter ng Panginoon ang masumpungan sa ating pong mga buhay. Kaya po sa umaga po na ito, pasama po sa dalangin ang lahat ng ating mga kapatid na papunta ngayon sa Klaa para sa praise program na ito na gagawin. Pasama sa dalangin na makarating lahat ang mga kapatiran. At gayon din po, bigyan ng mabuting kalusugan ng bawat isa. At gayon din mga kapatid, ayun po mga prayer request, i-type niyo po dyan at sasama natin yan sa panalangin sa pangunan ni Brother Melvin. Pero ihanda muna natin ang ating sarili sa pakikinig ng isang awit papuri sa ating Panginoon Diyos. Muli po, magandang umaga po, Happy Preparation Day at patuloy tayong maghanda sa pagdating ng ating pong Panginoon Diyos. lamang ang lahat ng mga ito. Ngunit mayroong kayamanang hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan.
Amen mga kapatid. Wala ka nang alalahanin pa. Basta sa kanya ay magtiwala mga kapatid. Ano? Napakagandang awit niya. Paborito yan ni Pastor eh. Yang awit yan. Talaga namang kung talagang naghahanap ka ng kakampi, ayan, si Jesus pwede na po. Anytime available. Isang magandang lesson na papanahon sa ating panahon ngayon. Ano po mga kapatid? Magbigay lang ako ng maikling reflection bago tayo mag-pray na po. Ay, tunay naman na hindi tayo magtatagumpay sa spiritual battle na ito kung wala si Jesus sa atin. Ano po? Dahil hindi natin kaya ang kalaban. Bakit hindi natin kaya ang kalaban mga kapatid? Dahil ang kalaban mismo natin dito yung ating sarili. Sa ulo natin naglalaban yung the great controversy na sa ating ulo mismo. Ano po? Dala-dala natin. So, para magtagumpay, kailangan tayong sumuko kay Jesus. Kailan? Araw-araw mga kapatid. Araw-araw. Hindi pwedeng isang beses lang. Kailangan araw-araw. Bakit nga naman araw-araw? Tanong ng iba. Ba't araw-araw? Di ba kailangan isang beses lang? Ayos na. Hindi. Kasi araw-araw din naman bumubulong sa ating isipan ng kalaban. Ano? Si Satan araw-araw bumubulong sa atin maya. So dapat araw-araw tayo sumuko sa kanya. Ano po? Yan, ganyang katindi ang ating kalaban. Nandyan sa ating ulo, isipan. The great controversy ka. Biruin nyo. Diyan naglalaban sa inyong ulo. Bubulungan ka sa kaliwa ng hindi maganda. Bubulungan ka sa kanan ng maganda. Kadalasan nananalo yung kaliwa. Ba't ganun, di ba? Kasi nga, di natin maiwanan yung ating pangsanlibutang nararanasan. Yan ang dahilan na po mga kapatid. Tunay na masakit pero totoo, pero hindi imposibleng manalo tayo. Tandaan nyo, napakalaki ng chance. Actually 100% ang chance na manalo tayo. Ano? O tama Ate Reby. Yes po, kailangan araw-araw talaga. Kasi araw-araw din tayo nagkakasala, di ba? So may tanong sa huli si Pastor. Gusto mo bang mapasaya ang ating Panginoon Diyos? Gusto mo bang mapaawit ang mga anghel? Baguhin natin ang ating karakter mga kapatid. Doon tayo magwawagi sa dakilang tunggalian na ito. Sigurado mapapaawit ang anghel na sumasalubong sa atin. Kasama ni Jesus. Ano po? Napakasarap. Ano? Napakasarap na tayo ay mapasama sa pagbabalik ni Jesus papunta sa langit na bayan. Kaya nawa ay magtagumpay tayo no? Sa araw-araw na ating pakikinig dito. Pagka hindi tayo nagbago kahit kaunti, imposible. Kasi ako nakikita ko na yung aking mga pagkakasala, kaya pinipilit kong iwasan na. Ano po? Iwasan na. So yan. Sana patuloy tayong makarating sa ating goal. Ayan, diba? Makarating tayo sa ating goal. Ang lahat ng tao ay may goal, lahat ng bagay ay may goal. Hindi pwedeng ang walang goal ay yung walang nararamdaman. Yung patay, walang goal kasi wala na siya nararamdaman. So ayan, tayo ay magpadalangin na. Nagpapasalamat si Nikki na medyo maayos na yung kanyang pakiramdam. Patuloy natin siyang panalangin. At yung kanyang mami na si Sister Pichi, pasama ulit natin sa panalangin. So, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ulit kami sa panibagong buhay at kalakasan na ito na ibinigay niyo sa amin, panibagong pag-asa sa araw na ito na kung saan kami makikipaglaban muli sa aming sarili. Naway patuloy namin makita kayo ang inyong liwanag na bumubulong sa amin. Mas piliin namin kayo kaysa sa kabila upang sa ganun kami ay magtagumpay sa spiritual battle na ito. Tunay na hindi namin kakayanin ang kalaban sapagkat wala kaming magagawa. At tunay na ipinakita sa lesson na ito na kung gaano kayo makapangyarihan, kung gaano kayo dapat namin pagtiwalaan. Kaya kung kami man ay hindi makakapili ng tama ay nasa aming mga sarili ang pagkukulang, sapagkat naariyan kayo, ibinigay nyo sa amin ang lahat ng inyong magagawa. Salamat sa inyong paggabay sa amin sa araw-araw. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig. At sa umaga na ito, nais namin patuloy na isamang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kami nawa ay magtagumpay sa spiritual battle na ito kasama po kayo, upang sa ganun, sa aming pagbabago ng karakter,
mapaawit namin ang anghel sa pagsalubong sa amin sa darating na panahon. Maraming salamat po sa pagpapatuloy na nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nagpe-prepare para papunta sa Klaa. Yung mga babiyahe na malayo, ingatan po sila sa daan, ligtas sa anumang kapahamakan na makarating doon na ligtas. At yung iba pa ay bukas babiyahe ay ingatan din po sila. At kami ay mabless sa araw na ito. Hanggang sa aming pag-uwi, kami ay ingatan. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Una-unang pasasalamat ni Nikki na medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Patuloy naman palakasin ang kanyang resistensya at lubos na kagalingan igawad sa kanya upang makita niya kayo bilang kanyang dakilang manggagamot at magliwanag. Ang kanyang karakter ay magbago sa pamamagitan ng tulong po ninyo. Makita kayo sa kanya at maraming ma-inspire sa kanya. Gamit din patuloy sila nasama sa panalangin ng kanyang mami na si Sister Pichi na nasa pain pa rin sa mga oras na ito. Patuloy namin nilalapit sa inyo. Patuloy na kalakasan ang igawad sa kanya sa araw-araw, sa bawat umaga. Siya ay patuloy na titiwala po sa inyo. Kaya ang pagbawas ng sakit na kanyang nararamdaman ay isang napakagandang bagay na para sa kanya. Amin din patuloy sinasama iba pang mga panalangin ng kapatiran, ang may sakit, may karamdaman, ang mga may prayer request dito sa aming listahan, ang mga naghihintay na kanilang baby ni Brother James, Brother Kevin, si Pastor, at kayo din ang parents ni Pastor Nelvin sa Kainta na patuloy na nagpapalakas at nagpapagaling, Sister Wendy na may karamdaman sa lungs, ang baby nila Brother Rudy at Sister Cases ay patuloy na palakasin ang resistensya sa bawat araw at maging malusog na patuloy ang kanyang pangatawan hanggang sa kanyang paglaki. Si Sister Erica na nagdadalang tao na naway patuloy siyang ingatan sa araw-araw na kanyang pamumuhay pang malusog ang kanyang baby. Sister Jody na sa nalalapit na niyang panganak ay ingatan din po siya at maging malusog silang dalawa mag-ina hanggang sa kanilang panganak. Kaya din si Sister Nessie Fernandez at ang tatay ng friend ni Brother Kevin na may sakit din, si ating Sibilia Herelia Bourbon na malubhang karamdaman, Jennifer Eusebia Pascua, Corazon Mina, Imelda Eugenio, at ganyan din si Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Lita at si Dayan, Sister Pichi, at ang kalakasan Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, patuloy na kalakasan ng mga gawad sa kanila. Ang ilang member ng family ni Sister Rose Cruz Encarnado, si Brother Renato Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasol, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, ang marami rito ang may mga malubhang karamdaman. Ang iba ay nasa recovery, ang iba ay nagpapagaling at may patuloy nagpapalakas. Ngunit ang lahat ay nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming dakilang magagamot at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Kaya kami nagtitiwala at umaasa sa inyong dakilang pangako ng kagalingan at kalakasan sa hindi lamang sa pampisikal na pangatawan, yan din naman sa pang-espiritual. Kaya kami lubusan nagpapasalamat po na makilala namin kayo bilang aming personal at tagapagligtas. Sa kabila ng inyong kabutihan, kami pa rin ay mga makasalanan. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat at happy preparation day sa lahat. At sa lahat ng mga nag-share, maraming salamat sa mga viewers. Tayo ngayon, nasa average 20 viewers, live viewers per day, at saka marami pa sa mga replay viewers, yung mga hindi makapakinig sa umaga, nakikita ko sa mga notification, imbes sa araw nanonood, nakikinig. So welcome po at good morning sa lahat at salamat sa pakikinig. Patuloy natin batiin yung mga bumati sa atin ng good morning, si
Brother Rudy, tuloy natin si Brother Rudy, kay Sister Kisses, Ate Bebe, Sister Des Flores, at Ate Janice, muli good morning po. Si Brother Kevin, alam ko nandiyan yan, nakikinig araw-araw, nagsishare yan. Si Sister Rose Chris Encarnado, si Ate Mitch, yan, lagi dyan nandyan. Si Kuya Narsing, Kuya Melchor, Kuya Monching, and Sister Nympha Rivera, at sino pa, at iba pang mga kapatiran na nakikinig sa background. Sister Pasita Astrero, ayan. Iba kasi hindi na makita. Meron dito Juan Lolita Tuason, mention ako pero hindi ko nakita kahapon pa to. Si Sister Juan, Brother Juan Lolita ba? Magkano to? Pangalan ng mag-asawa na po. At yung iba pa na nakikinig dyan sa background. Good morning po sa inyo lahat. Patuloy tayo ito. Amen po, nakikiramay po kami sa pamilya nila Nanay Corazon Mina. Nanay nila sa pamilya nila. Okay. So ayan, pumanaw na po pala si Nanay Corazon Mina na po. So alam ko nasa listahan natin to dati, pero nung nawala yung aking listahan, hindi ko na siya naalalang isama. Pero anyway, ay nandito na nga pala. Meron siya sa gawing itaas, ano po. So si Nanay Corazon Mina ay nagpaalam na, kaya patuloy nating idalangin ang comfort sa kanyang pamilya na po. At tunay na ang kagalingan ay mapapasa kanya sa pagdating ng ating Panginoon, ano po. Kaya nga swerte tayo mga Adventist, ano. Naunawaan natin yung ganitong mga sitwasyon, ano po, kasi tunay naman talaga na hindi natin makukontrol yung ating sanlibutan, ngunit si Jesus ay kaya niya kontrolin yan, mga kapatid. Kaya wag tayong malulungkot. Actually nakakalungkot pag nawala ng mahal sa buhay, totoo, pero hindi dapat mawala ng pag-asa. Yun ang number one, ano po. So para sa family ni Nanay Corazon Mina, ating ipanalangin ang kanyang comfort, ano po, sa ating mga personal prayers. Hanggang bukas pang muli, mga kapatid. Patuloy tayong sumubaybay, patuloy tayong magdalanginan, at patuloy tayong mabless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.